po, good morning sa inyong lahat, sa mga nakapanood ngayon sa video ko. Maraming salamat sa pagbisita. Ako nga pala si Romel Cortez, isa po akong merchandiser. Isi-share ko lang po sa inyo yung naging karanasan ko bilang isang merchandiser. Siguro mayroong mga kasamahan ko dyan dati, nakakilala pa rin sa akin. Kumusta po kayo dyan? Tuloy-tuloy po ba ang trabaho nyo? Di ba logi company natin? Mahirap talaga ang sitwasyon natin ngayon. Mayroon tayong pandemic eh. Marami tayong mga kadiser ngayon na walang pasok, hindi nakakapasok, ayaw pumasok kasi natakot na mahawaan. Siyempre nakakatakot talaga yung COVID na yan. Yung iba naman di nakapasok kasi walang masasakyan, walang biyahe, malayo sa trabaho nila. Yung iba naman talaga walang pasok kasi nagsara muna pansamantala yung company nila. Maraming doon sa narinig ko na nababalitaan ko. Mahirap talaga itong sitwasyon natin. Sana matapos na itong pandemic na to. Kapasok lang talaga ngayon yung may mga masasakyan, yung may mga sasakyan, may sariling sasakyan, kaya yung mga may motor, na yun ang advantage ngayon. Sila nakakapasok sila. Mayroon silang masasakyan eh, katulad ko, mayroon akong motor. May pasok pa rin naman kami, pero 4 na araw na lang ang pasok namin sa isang linggo, pero kahit paano naman may pasok pa rin. Kaya ko lang po ito nagawa, itong video na to, kasi may napanood po kasi ako sa YouTube na nagbibigay po siya ng tips kung paano maging isang merchandiser or promodizer. So nanonood ko yung video niya, okay naman yung mga tips niya. Kaya naisipan ko rin na gumawa ng video kasi na-experience din naman ako eh. Hindi nyo lang maitanong, 30 years na po akong merchandiser. At sa mga company naman napasukan ko, mahigit 20 company na rin po ang napasukan ko. At saka kung sa supermarket, marami na rin po. Naikot-ikot ko na rin po yan. Alam niyo po, kaya po ako gumaya sa kanila, kaya ko to ginawa para makabigay din ako ng tips or tulong para ma-encourage ko yung mga baguhan dyan, yung mga wala pang trabaho, yung mga fresh graduates pa lang na naghahanap ng trabaho. Subukan mo itong merchandiser. Kasi alam niyo po, ang merchandiser naman, hindi ka naman po mawawala ng trabaho dito basta may experience ka lang. Pagkatapos niyan, hindi ka na mawalan. Dahil hanggat nandyan yung mga kumpanya, hanggat nandyan yung mga ginagamit natin, hanggang nandyan yung mga supermarket, mga agency, hindi ka mawawalan ng trabaho dyan. Ang apply ka lang. Madali na naman kasi ang trabaho ng merchandiser. Siguro kung natanong mo kung bakit ako umabot sa 30 years na trabaho ko na to, at saka kung bakit marami akong company na napasukan, simple lang. Ganito lang po yun eh. Masipag ka lang sa trabaho mo, hindi ka mawala ng trabaho. Dahil tulad nga sa sinabi ko sa'yo, madali lang applyin ang trabaho ng merchandiser. At saka hindi ka lang naman sa merchandiser magtatagal dyan. Darating din ang panahon na mapropromote ka rin mula sa merchandiser hanggang sa coordinator, salesman. Balang araw maging may-ari ka na rin ng kumpanya o maging may-ari ka na rin ng isang agency. So ito yun eh, madali lang naman trabaho ng merchandiser. Tip ko sa mga baguhan dyan na hindi pa alam kung ano ang trabaho ng merchandiser, ganito lang po yun. Kung napansin nyo po, kung pumasok po kayo sa loob ng isang supermarket,
napapansin nyo na siyempre pag pumasok tayo sa supermarket, mamimili tayo, meron tayong hinahanap kung ano yung bibili natin. Ayun, sa loob, lalo na pag umaga, umaga o kaya hapon, mapapansin mo dun sa loob ng supermarket, mayroon kang nakikita na nag-aayos ng produkto nila, nagpo-forward ng mga produkto nila, nagpupunas, naglilinis. Ayun. Tapos yung iba naman, nakikita mo mayroong naglalagay ng presyo, tapos nagdi-display. Usually nakikita mo sa loob ng supermarket, yun yung mga naka-uniform na tao. Tapos yung iba naman, makikita mo mayroong hawak-hawak na ballpen tsaka papel. Parang kinakausap nila yung produkto nila. Ibig sabihin nun, nag-inventaryo po yun, nagbibilang po yun. Kasi isa rin po yun sa trabaho ng isang merchandiser, ang mag-inventaryo. Kailangan po talaga yun na mag-inventaryo. So yun, basic lang po yung sinasabi ko sa inyo kung ano yung trabaho ng merchandiser. Marami pa akong ituturo sa inyo. At mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano yung listahan ng mga company na napusukan ko dati. Saka sasabihin ko na rin sa inyo kung ano-ano yung mga supermarket na napasukan ko dati. Alam niyo po, bilang isang merchandiser, hindi lang po kasi isang klase ng merchandiser, maraming klase rin po ang isang merchandiser. Meron pong sinasabing roving merchandiser, meron din stationary merchandiser, meron ding dicer coordinator. Coordinator na siya, merchandiser pa siya. Iba rin po talaga yung coordinator mismo na humahawak ng tao. Manpower pooling, tawag ko nung humahawak ng mga dicer. Galing rin po ako dyan. Tsaka sa mga baguhan pa dyan, yung mga pumapasok niya, meron din akong tip para sa inyo kasi meron pang mga bagay-bagay dyan na dapat nyo pa rin malaman, dapat nyo iwasan o dapat tandaan. Katulad na lang po sa, of course, yung katulad ng pagsunod ng mga rules and regulation nila, pagsuot ng company ID bago pumasok, complete uniform, saka yung mga bagay na dapat sundin sa loob katulad ng gun tagger, cutter, basahan, ballpen. Yun, dapat masunod mo yan dahil pag wala ka nun, hindi ka pasukin ng guard sa loob, ma-absent ka lang, pauwiin ka. Kasi yun na yung rules nila na maikpit na kasi ngayon, ganun talaga yun. Saka yung mga bawal na gawain sa loob, katulad ng kumain ng mga produkto, yung iba dyan natutulog, ipag-dismissan. Okay lang mag-dismissan yung medyo pagtapos niyo yung trabaho siguro, yun pwede, pero wag niyo magpahalata sa manager natin dyan, mga supervisor natin dyan, kasi bawal talaga magkumpul-kumpulan, bawal magkalat. Saka siyempre yung sa pag-display natin dapat maayos, monitoring ng expiration, kailangan first in first out sa pag-display, first in first out. Papaliwanag ko rin ano ibig sabihin na first in first out. Number 1 talaga yung mag-time padding, huwag niyong gawin yung sa loob ng supermarket yan dahil baka isa, dalawa, tatlong beses mong gawin yan, tanggal ka na. Dati ganun yung dati sa mga time padding, yung mga nandadaya ng bandit lock. Balita ko nga ngayon yung mga ibang dicer niyan matindi na, meron ng sariling bandit lock sa bahay nila. Grabe naman yun. Huwag naman ganun, mahirap na yun. Trabaho mo na talaga siguro mag-time padding. Huwag mong gayahin yun, huwag mong gayahin ko yung mga kadicer dyan, mga baguhan dyan. Siyempre pag baguhan pa tayo, andun yung mga maingganyo ka sa mga ibang kalukuhan, mayroong mga ganun. Saka ang merchandiser kasi guys, yung mga baguhan pa dyan, meron po kasi tinatawag na end of contract dyan. Kasi yung merchandiser, mayroon yung mga pang matagalan ng trabaho yan, depende kasi yan sa agency. Mayroong agency na 5 months lang ang kontrata, mayroon namang continuous pero contractual ka pa rin.
5 months or 1 year, 1 year. Dati 5 months ang kontrata. Ngayon, may ibang agency na continuous tapos 1 year ang kontrata. Every after 1 year, renew ka ng renew. Ganon, nangyari yan sa akin yan. Matagal yan nangyari sa akin. Pero okay na rin yun. At least, tuloy-tuloy naman yung trabaho mo. Hindi ka nawalan ng trabaho. Ang mahirap doon, pagkatapos ng kontrata mo, tatanggalin ka ng opisina, awawa ka. Pero, huwag ka rin matakot. Dahil, katulad na sinasabi ko, pag ikaw merchandiser, hindi ka mawalan ng trabaho. Magtanong-tanong ka lang kung saan pwede kang mag-apply. Kahit doon sa kasamahan mo sa supermarket, pag alam mo na malapit ka ng ma-end of contract, magtanong-tanong ka na sa mga kasamahan mo kung saan ka pwede mag-apply. Dahil yung mga kasamahan natin sa loob ng supermarket, hindi ka naman nila pababayaan yan, lalo na pag ka-close talaga, yung mga kaibigan mo talaga sila. Ganon. Lalo na pag lagi kang nanilibre pagdating ng merienda nyo. Ganon. Ayun, hindi ka makakalimutan ng mga kasamahan mo sa loob ng supermarket niyan. Kasi banding kasi para kasi kayong pamilya sa loob ng supermarket. So, huwag mo ikabahala pag ikaw ay maubusan ng pag mawala na ng trabaho dahil marami tayong ma-applyan dyan. Ganyan din ako dati. Hindi ako nawalan ng pag-asa na mag-apply. Pagkatapos ng kontrata, apply agad. Apply pa nga ako ng abroad dati. Pero kikwenta ko rin sa yan. Sa susunod na lang papaliwanag ko. Medyo mahaba na itong sinasabi ko. Papakita ko ngayon pala sa inyo yung listahan ng aking mga previous ko na employment para malaman nyo lang guys kung ano yung mga dati kong employment. So pakita ko muna ito po yung mga line up ko sa trabaho ko dati. Kwento ko lang sa inyo para pasensya na magulo yung kasi minamanual ko lang po ito kung napapansin nyo po dito guys sa number 1 yung mga trabaho ko kasi dyan dati doon talaga ako nag-umpisa sa Cebu City. Yan kung napapansin nyo mga Gaisano po yan, Gaisano Group of Company. Ang trabaho ko po ito dati guys is hindi po ako merchandiser yan, bagger po ang trabaho ko dyan. Yan. Katulad din dito sa Manila guys, yung sa Cebu naman, marami din akong napasukan doon. Gaisano Main, Gaisano South, Gasini UB, marami akong napasukan dyan ng Gaisano. Pati din sa, kahit nga doon sa Happy Mart. Yan, nasaan din ako dyan. Yun na si Tiban of the Goliath. Pati din sa White Gold guys, sa White Gold doon sa may Per 4 trabaho din ako doon. Nung nasunog yun, nandun pa ako, nagtrabaho pa ako noon. Nagbabantay kami doon sa White Gold habang nasunog kasi baka mayroong magnanakaw. Naka-duty pa ako doon. Kaso lang mababa lang talaga ang sahod doon, 40 pesos pa lang sahod, kaya naisipan kong pumunta dito sa Maynila. So ito po yon yung sa pagdating ko dito sa Manila, ang una kong trabaho talaga, ang una kong kumpanya na napusukan na yung doon sa Unimart ko na-sign, yung CMC, California Manufacturing Corporation po yung una kong nahawakan. DL Admart ang aming agency noon, that was 1991. Yung mga produkto po namin yan dati guys, yung katulad ng mga Knorr, Best Food, Ladies Choice, yun po yung mga produkto nila. Kaso ngayon wala na ngayon ng CMC na iba nang humahawak ng CMC ngayon. Ang humahawak ko sa amin dati na sila si Ate Maming at saka si Kuya Ricto. Yun, sa Unimart po yun. Sumunod naman sa Anderson's Company. Kaya po guys, nung nasa Anderson's ako, ito po yung humahawak ng mga alak dati, no? May mga local wines lahat, saka imported wines katulad ng mga E&G Gallo wines, Boone, Sangria. Marami silang mga hawak na imported na alak. At the same time yung mga Andy Player, yon sa kanila yon. Pati na yung bago nila na produkto na kung saan mabinta talaga ngayon, yung Emperador, yon. Yung opisina pa namin dyan ay doon pa sa may Balintawak.
Na-assign ako niyan dati. Na-assign una kasi narubing din ako dito eh. Unang-una na-assign din ako ng SM nito. SM Santa Mesa. Then dahil nag-robing napabago-bago yung ano namin, assign area, nalipat din ako dun sa mga APSIS. Yung APSIS guys, ito po yung mga tindahan sa loob ng kampo, katulad ng mga Camp Crame, Camp Aguinaldo, yung Camp Bagong Diwa. Marami yan, maraming mga kampo ang hinahawakan ko dati, nasa mga 10 yata yan. So doon ako na-assign sa APSIS. Yun yung time guys na unang labas nila, yung Emperador. Yun. Nasubukan ko rin nagsampling nun, yung unang labas nila ng Emperador. Mga 1992 yata yun, 1991. Yun, bagong labas na yan. Hanggang ngayon, mabinta talaga. Pagkatapos noon sa Andersons, okay, kumusta pala Sir Sunny? Si Boss Sunny. Yan yung boss namin dati. Hanggang ngayon, nandyan pa yata siya. Si Boss Asyong. Sumunod, mapapansin mo dito sa PDPC. Ayan, yung hawak naman namin dyan, yung mga cheese. Sa Cubao naman ang opisina namin dyan, agency rin ako dyan. Tapos sa Permix naman, Permix Sardines, mga sardinas po yan. Sa Malati naman yung opisina namin. Nasa ako niyan dati sa Uniwide, buhay pa yung Uniwide dati, sa Uniwide Libis. Grabe yung Uniwide dati. Kasi lang, wala nang Uniwide ngayon. Warehouse po yun, malaki po yung mga Uniwide dati. Kung sino yung mga naka-assign dyan sa Uniwide, alam nyo na yun. Sunod, AC Johnson. Sa SDG pa yung opisina namin dati sa mga Australia. Yun, mga hawak namin dyan. Alam na yun sa yung mga pangpakintab, yung floor wax, ganon. Air freshener, ganon. Tapos, Warner Lambert. Ayan. Mga hawak nila, yung mga chiclets. Ayan, yung mga holes. Ayan ang produkto nila dati. Sa Uniwide din ako nasa yan, Uniwide Crossing. Ayun. Tapos ito, Tintay Foods. Nung opisina namin yan dati sa Buendia pa. Agency rin. Tapos Lorenzana, ayan, itong dalawa na to, magkapares lang yung mga produkto niyan, mga suka, tuyo, ganyan. Meron din silang mga kaong, ganyan. Nasign ako niyan sa mga Ever Supermarket, Ever Recto, ganyan, Ever Monumento. Ngayon wala na rin yung Ever, sarado na rin. Yan yung mga assign ko dati. Ito sa Ajinomoto, yan sa Ajinomoto. Siyempre, pang-timpla sa mga ulam natin. Yan, sa Rostan Cubao ako na-assign dyan. Sugarland, so alam nyo yung Sugarland, sa mga 8 o'clock. Yan, sikat na sikat talaga yan dati. Mahigpit pa na mag-apply dyan dati dahil kailangan magaling kang mag-drawing dyan, mag-lettering. Tapos body needs, yun, SDG pa opisina namin. Kung natandaan yung body needs, yung mga dati ng Red Bull, yun sa kanila pa dati, tsaka mga Wela, yung mga pampakulay ng buhok. Tapos dito sa Ridgecrest Agency, mga kadicer, kung sino yung nakakilala dyan sa akin, matagal ako dito, 5 years din ako dyan. Marami kasi silang principal na hinahawakan. Tulad nitong Swilig, tapos Green Cross, Eveready, Selecta. Diyan guys, paikot-ikot kasi ako diyan dati. Alam mo, sa Swilig, 5 months ka sa Swilig. Pagkatapos mo na sa Swilig, lipat ka na naman sa Green Cross. Same agency pa rin yan, sa Ridgecrest pa rin yan. Pagkatapos mo sa Green Cross, punta ka na naman sa Eveready. Pagkatapos mo Eveready, punta ka na naman sa Selecta. Pagkatapos mo Selecta, balik ka na naman sa Swilig. Ganun lang ang agency dati. Ganun lang ang Ridgecrest agency dati. Continuous din kami dyan dati. Umabot din ako ng 5 years dyan. Ikot-ikot lang kami dyan. Sa Selecta, naging junior salesman ako dyan dati sa Selecta. Tapos, lumipat na ako sa ProMark Agency. Ito na yung sa may 5th Avenue. Yan, 8 years din ako dyan. Dito na nagtagal-tagal yung kontrata ko, na medyo tumagal na yung naging experience ko. Dati 5 months lang ako dati. Ngayon, itong mga sa ProMart, sa Ridgecrest, yan, tumagal na ko dyan. Ito sa BNB, nahawakan ko yan.
Ito, naging coordinator din ako dyan sa Binbay. Ito yung sinasabi ko sa inyo dati na humahawak ako ng dicer natin. Nag-interview ako dyan, nagtatanggap ako ng dicer, lalo na nung time na pumutok talaga ang Binbay. Biglaan, nangailangan kagad ng dicer. Lalo na dun sa mga SM. Pag sinabi ng boss namin, Romel, kailangan namin ng dicer. Talagang hanap ko talaga kagad ng dicer. Pag may nag-apply sa amin sa opisina, hindi ko na pinahirapan yan. Basta kompleto sa requirements. So kahit kulang-kulang, basta may experience. With or without experience, basta kailangan ko ng tao. Tinatanggap ko yun. Ino-orient ko naman sila bago ko sila binitawan talaga. Tinuturuan ko muna sila. Yan. Tapos sa Chromopic. Dito sa Chromopic, dito ako nag 7 years ako sa Chromopic. Yung mga imported na cookies naman ang hawak namin yan. Ito naman guys, ang trabaho ko naman dito, dicer coordinator ng trabaho ko dito. Hindi na po ako yung sinasabi na stationary sa isang outlet. Hindi na po. Rumuruta ako dito sa isang araw. Halimbawa, sa isang araw, rumuruta ako ng mga limang supermarket. Wala akong oras dyan, kundi ikot lang ako ng ikot, nag-ayos ng produkto, may ID naman ako. So, wala akong oras dito. Yun ang tinatawag na dicer coordinator. Dito naman sa GQL, 10 taon naman ako dito. Shortcut ko na lang guys. Ang hawak ko kasi dito mga lighter, meron din mga condiment, mga kindi, ganon. Hindi lang Manila area ang hawak ko nito, pati South area, North area. Pag sa North area, papuntang Baguio yan, mula Pampanga, Tarlac, La Union, Ilocos, Bigan, Baguio, yun. Lahat na halos lahat ng supermarket sa Baguio, iniikot ko rin yan. Habang nag-iikot ako sa mga supermarket dyan, sabay pasyal-pasyal din. Siyempre, Baguio yan eh. Tapos madalas doon kami natutulog din sa Baguio. Kasi meron kaming pwesto dyan na tinutulogan talaga pagdating ng gabi. Pag umiikot kami ng North area guys, minsan 5 araw kami dyan. Mula Tarlac, Pangasinan. Mula Pampanga, Tarlac, Pangasinan, La Union. Iniikot namin yan. Kung saan kami abutin ng gabi, meron kaming tinutulugan. Ganon din doon sa mga South area, Calamba, yan, mula Laguna, ganyan, Cavite, Batangas, ganon din. Parang pasyal-pasyal lang din. Tapos ito naman, sa Jokes, salesman din ako natin ng candy dyan. Hindi rin ako nagtagal dyan kasi nasa wheat market na naman ako dati dyan, mga tinda-tindahan sa mga palengke. Ito ngayon yung bago ko ngayon guys. Andito ngayon sa basic flavor ngayon. Tawa ng Diyos, may trabaho pa rin. Ang hawak ko naman dito ngayon guys, more on mga SM. Mga SM ang hawak ko dito. Super Value. Ito nga yung listahan ko ng ano. Ito yung listahan ko sa mga dicer ko dyan sa SM. Meron kasi ako mga kaibigan dyan sa SM, mga dicer dyan na kinakausap ko. Pero sikreto lang itong ginagawa namin sa loob ng supermarket. Yung nakikisuyo ka, kasi INT ka, wala kang dicer. Tawag ko sa kanila dyan guys ay payola. Payola po yan. So, okay, bali, ito po yung ID ko ngayon guys. So, yan. Size input po ito yung ID to. Ito, nag-expire to ng 2021. Ito naman yung 2020. Ito naman yung 2019. Yan. Ito, 2018. Tapos ito naman yung ID ko sa landmark. Hawak ko rin kasi yung landmark ko. Yung tatlong landmark na yan. Ito yung ID ng supplier ID. Coordinator ID or supplier ID or sa salesman. Yan. Ito yung mga ID namin pag pumasok sa supermarket. Ito yung ginagamit naming ID para makapag-display sa loob, makapag-ayos ng produkto mo, ganun. Wala po kaming oras dyan, pero ganun pa rin, tinatrabaho pa rin namin yung bilang dicer. Dito na lang muna guys, no? Sa susunod marami pa rin akong ituturo sa inyo. Yung sinasabi ko lang kasi sa inyo, mga basic lang po muna yon. Pero meron pa talaga akong i-explain pa. Paano mag-withdraw, paano gumawa ng inventory, paano mag-display ng maayos,
ano po yung magandang paraan para best fishing according to products movements. Magandang pag mabinta produkto mo, kailangan maganda ang display mo, malaki ang display mo, yung mga ganun-ganon. First in, first out, para maiwasan yung mga expiration, yung mga maging BO, bad object, mahirap na yun. Lalo na pag mga foods ang hawak mo, kailangan nakapokus ka dun sa first in, first out, saka sa expiration nila. Saka ituturo ko pa rin sa inyo kung ano yung mga requirements na dapat kunin bago mag-apply dun sa opisina, at the same time papunta dun sa supermarket mo, ano ang requirements doon. Turo ko pa rin sa inyo yan. So hanggang dito na lang muna guys, sana nagkaroon din kayo ng konting information regarding sa tinuturo ko, kasi sana kayo medyo hindi maganda yung pagsasalita ko, bulol-bulol ako kasi first time ko pa lang kasing mag-vlog na harap ko yung camera. Kasi dati naman nagtuturo talaga ako, nagbibigay ako ng tulong sa mga merchandiser noon nung ako'y nasa coordinator pa ako, na nag-a-apply sa akin. Pag nag-a-apply sa akin, pag nakita ko na kailangan ng tao talaga ng trabaho, hindi ko na pinahirapan yan, kinukuha ko na kaagad yan, pinatanggap ko na kaagad yan kasi kailangan ko rin siya. Ganun ako dati, nung nasa agency pa ako dati, nasa isa pa akong kumpanya na nung biglang putik ng company nila, na biglang nangangailangan ng dicer, yun. Wala akong patawad, basta pag mayroong nakita ko na nangangailangan ng dicer, hindi ko na siya pinahirapan yan, tanggap mo yan. So ngayon, dahil nandito ako sa camera, nasa cellphone ako, medyo bulol-bulol ako, pero sana naintindihan nyo. So hanggang dito na lang muna guys, sana i-subscribe mo lang ako para magkaroon ka pa ng idea, masundan mo yung ibibigay ko pa ng mga tips bilang isang merchandiser. At saka sa promo lead na rin, kasama niya rin to. So hanggang dito na lang muna guys, maraming salamat sa pagbisita. Sa sunod na video na lang po, maraming salamat.